ang tandang hindi natatalo. Bago tayo magsimula, maaari bang pasubscribe ng aking YouTube channel, Miss Syra's Story. Salamat. Sa isang baryo na kilala sa sabong, may isang lalaking hinahangaan at kinatatakutan sa iisang dahilan. Siya si Ramon, isang sabongero na halos hindi na natatalo. Sa bawat laban ng kanyang mga tandang, siguradong panalo. At dahil dito, unti-unti siyang yumaman. Nagkaroon ng malaking bahay, maraming alaga, at respeto ng buong baryo. Ngunit kasama ng kanyang tagumpay, ang unti-unting pagkawala ng kanyang kabutihan. Noon, si Ramon ay simpleng magsasaka lamang. Masipag, mabait, at kontento sa kaunti. Ngunit nang makilala niya ang mundo ng sabong, nagbago ang lahat. Isang gabi, habang siya ay papauwi mula sa talunan, may nakita siyang matandang lalaki sa gilid ng daan. Mukhang pagod at tila may hinihintay. "Iho," tawag nito. "Pwede mo ba akong tulungan?" Ngunit abala si Ramon sa pagbilang ng kanyang panalo. "Huwag na po. Pagod na ako," sagot niya, at iniwan niya ang matanda. Kinagabihan, may narinig siyang tilaok ng tandang. Ngunit kakaiba, mas malakas, mas mabigat. Paglabas niya, may isang tandang sa kanyang bakuran na hindi niya kilala. Maitim ang balahibo, ngunit kumikislap ang mga mata. "Ano ito?" Mula sa dilim, lumitaw ang matandang lalaki. Ngunit iba na ang kanyang anyo. Hindi na siya mukhang mahina, kundi tila may kapangyarihan. "Regalo ko sa'yo," sabi nito. Napatigil si Ramon. "Bakit po?" "Dahil pinili mong sundan ang gusto mo at gusto kitang subukin." Ngumiti ang matanda at naglaho. Kinabukasan, isinabak ni Ramon ang kakaibang tandang at tulad ng inaasahan, panalo. Hindi lang panalo, halos hindi man lang nasugatan ang kanyang tandang. Mula noon, sunod-sunod ang kanyang panalo. Mas yumaman siya, mas nakilala, mas hinangaan. Ngunit, mas naging sakim din siya. Hindi na siya tumutulong, hindi na siya marunong makontento. Isang gabi, bumalik ang matandang lalaki. "Masaya ka na ba?" tanong nito. Ngumiti si Ramon. "Opo, dahil sa inyo wala na akong problema." Ngunit umiling ang matanda. Hindi pa tapos ang pagsubok. Kinabukasan, isang kakaibang laban ang nangyari. Isang tandang ang tumapat sa kanya, puti, tahimik, at tila ordinaryo. Ngunit sa laban, unang beses, natalo ang tandang ni Ramon. Nagulat ang lahat, at sa pagkatalo na yon, unti-unting nagbago ang lahat. Ang kanyang kakaibang tandang, nawala. Ang kanyang yaman, unti-unting naubos. At si Ramon, bumalik sa dati, walang-wala. Galit at lungkot ang naramdaman niya. Bumalik siya sa lugar kung saan niya nakita ang matanda. "Bakit ninyo ginawa to?" sigaw niya. Lumabas ang matanda. Ngunit ngayon, may kalungkutan sa kanyang mukha. "Hindi ko kinuha ang yaman mo," sabi nito. "Pinakita ko lang sa'yo kung ano ang nawawala sa'yo." Napatigil si Ramon. Yumaman ka, pero nawala ang puso mo. Napaupo si Ramon. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya. Lumipas ang mga araw. Muling nagsimula si Ramon, hindi na bilang sabongero, kundi bilang magsasaka. At sa pagkakataong ito, natuto siyang tumulong muli. Isang gabi, narinig niya muli ang tilaok ng tandang. Paglabas niya, may isang simpleng tandang sa kanyang bakuran. At sa likod nito, ang matandang lalaki. "Hindi ito para sa panalo," sabi nito, "kundi paalala." Ngumiti si Ramon. Hindi na niya kailangan ng magic dahil nahanap na niya ang tunay na yaman. At mula noon, hindi na siya hinangaan bilang pinakamagaling na sabongero, kundi bilang taong marunong magbago. Dahil minsan, ang pinakamahirap na laban ay hindi sa sabungan, kundi sa sarili.